Sa Acts chapter 11 verse 24, ito ang sabi. Okay, isang tao ho, specific na tao ang ating pag-aaralan. Sabi dito, Barnabas was a good man, full of the Holy Spirit and strong in faith, and many people were brought to the Lord. Okay, yan ho ang ating mensahe. Ngayon ho, ang title ng mensahe ho natin ay, ito po, The Right Characters and the Right Impact of Believers. Ang mabuting katangian, sabi dyan ho, ang mabuting katangian ng mga mananampalataya at ang mabuting epekto nito. So, imposible ho na mayroon kang mabuting katangian, pero wala hong impact. Meron dapat impact ang isang Kristiyano. At ang isang Kristiyano ho ay inaasahan ng Panginoon na magbigay o tumulong sa sangkatauhan para mamuhay ng tama. What should be the right characters and the right impact of a believer? Yun ang sasagutin natin kasi yun mismo yung laman ng mensahe natin. So kung nakikita nyo ho, lagi may tanong tayo, ano ang dapat na tamang katangian at tamang epekto ng isang mananampalataya? Ang pag-uusapan natin ngayon ay ikaw at ako. Sino dito mga mananampalataya? Amen. So tayo ang pag-uusapan. Although may specific na tao kanina, binanggit si Barnabas o si Bernabe, pero ho si Bernabe o si Barnabas ay larawan nating mga mananampalataya. Okay? What should be the right characters and the right impact of a believer? Number one, nagno-note po ba kayo? Number one po, believer should be a good person. Tingnan nyo ang sabi sa Acts chapter 11 verse 24a, Barnabas was a good man. Ay pastor, hindi naman ako man, ako ay woman. Sabi ko sa inyo, si Barnabas ay larawan ng mga mananampalataya, tayo po yun. So sabi dito ho, believer should be a good person. Si Barnabas ho ay mabuting tao. So malinaw na nasa panahon natin ngayon, isa sa dapat na nakikitang katangian ng mga Kristiyano, dapat ay mabuti kang tao. Amen. Ba't tayo dito mag-amen? Amen. Nahihiya po ba kayo? Okay? So si Barnabas po yan. Si Barnabas daw ho ay mabuting tao. Sino si Barnabas? Bigyan ko lang kayo ng konting idea tungkol sa... Sorry po. Yan. Tungkol ho kay Barnabas, o si Bernabe. Si Bernabe ay isang kilalang tao sa Bagong Tipan na malawak na kinikilala sa kanyang tungkulin bilang isang kasama ni Apostol Pablo. Laging may connection si Pablo. No? Pag binasa niyo ang Bagong Tipan, hindi na nawala ang pangalang Pablo. Nag-iiba-iba yung kasama, pero nandun pa rin si Pablo. Kasi si Pablo ay napakatindi ng impact ng kanyang buhay, kasi napakatindi ng calling ni Pablo sa Diyos. At tandaan nyo, pag may matinding calling, yung pangalan, yung iyong pagkatao, laging ma-attach sa ibang tao kasi gagamitin ka ng Diyos sa napakaraming tao. Si Pablo po yun. Sabi dito ho, Apostol Pablo at isang naunang Kristiyanong pinuno, ngunit sino nga ba si Bernabe sa Biblia? Siya ay kilala bilang anak ng pampatibay ng loob. Grabe yung Tagalog. Si Bernabe ho, sabi sa English ho, si Bernabe, he is the son of encouragement. Si Bernabe ay anak ng pampatibay ng loob. So meaning to say, pag isa kang Kristiyano, hindi ka dapat pampawasak ng loob. Ikaw dapat ay pampatibay ng loob. Amen. Pag Kristiyano, hindi ho pampa-discourage. Diba, may mga tao, may discouragement sa buhay, lumapit sa isang Kristiyano, aalis yung tao, discouragement, malakas. Bakit po? Tumabi sa malakas. Ganun ho ang isang karakter ng mga Kristiyano. Pag Kristiyano ka, hindi ka pastor, nanghihina ako. Di ba ho, kakaiba sa ating mga Kristiyan, ang mga Kristiyan, nanghihina din. Ang mga Kristiyan may problema din. Pero bakit kaya may mga tao lumalapit sa atin, mahina tayo, pero pinapalakas natin sila? Yun kasi yung katangian natin. Kakaibang tao tayo, no? May problema tayo, may pupunta mga tao, may problema. Binibigyan mo ng solusyon. Kasi ikaw may problema rin. Natatawa ba kayo sa mga sarili nyo? Ganun tayo. May mga tayo, mahina tayo, may papadala ang Diyos na mas mahina sa atin. Pag alis ng tao, malakas na. Na-realize mo, ba't di ako magpapakalakas? Lumakas nga siya, tama? Lumakas nga yung mahina, tapos ikaw, dapat ma-realize mo, kapatid. Bilang mga Kristiyano, dapat tayo ang tagapagpalakas ng loob ng iba kaysa sa tagapagpahina. Si Bernabe ay original na pinangalan ng Joseph, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, at dito natin mababasa. Okay. Sabi dito, Gawa chapter 4 verse 36 to 37, ganoon ang ginawa ni Jose, isang libitang taga Cyprus, na tinawag ng mga apostol na Bernabe. Okay, tingnan nyo kung paano nagbabago yung pangalan from Joseph to Bernabe.
Bakit? Nakita ng mga apostol, teka, mas maganda sa iyo yung pangalan Bernabe kasi sabi ko sa inyo may significance sa mga pangalan. Ang meaning ng pangalan ni Bernabe, ayan ang sabi dyan, anak ng pagpapalakas ng loob. Simula nung na-convert si Bernabe bilang isang Kristiyano, wala na siyang ibang ginawa kundi magpalakas ng loob ng mga kapatiran doon sa kanyang lugar. Kaya sabi ng mga apostol, hindi na Joseph ang pangalan mo, ikaw na si Bernabe. Meaning ng pangalan, tagapagpalakas ng loob. So, nabasa natin kanina, sabi dito ho, sabi niya, isa sa pinakasikat na ginawa ni Bernabe, ipinagbili niya ang kanyang bukid at ipinagkatiwala sa mga apostol ang pinagbilhan, walang natira. Isa sa pinakamagandang ugali ni Bernabe, kaya niyang isupport ang lahat ng kanyang yaman, kasi mayaman po yan. Lahat, wala siyang itinira, binenta niya lahat ng bahay, lupa, ari-arian niya, binigay niyang lahat, take note sa word ha, binigay niya lahat sa mga apostol. At hinayaan niya mga apostol, bahala na po kayo dyan. Wala na akong pakialam dyan. Totally, sabi ni Bernabe, Lord, totally sinusuko ko sa iyo lahat. Isa sa pinakamagandang katangian na meron si Bernabe. Tularan natin ang pagiging mabuting tao ni Bernabe, na disipulo ng Panginoong Hesus. Ano ang katangian niya? Inuuna ang kapakanan ng iba. Okay, yan ang una. Iniaalay ang buhay sa paglilingkod. Mayaman si Bernabe, totally sinurrender niya yung kayamanan niya, binigay niya lahat sa mga disipulo, at ano ang ginawa niya? Naglingkod siya bilang alagad ni Jesus. Ano, may puso na sa pagtulong at abutin ng iba, kaya niyang ibigay ang buong yaman at ari-arian, matugunan lamang ang pangangailangan ng nakararami. Okay, ang challenge sa atin, hangarin at gawin lagi natin araw-araw na maging mabuting tao tayo, sapagkat tayo mga Kristiyano. Huwag niyong kakalimutan na araw-araw, i-desire at gawin natin, Lord, ngayong araw na to, magiging mabuting tao ako. Yung pagiging mabuting tao, kaya natin gawin. Kasi Kristiyano tayo. Naka-attach yung pangalan ni Jesus sa buhay natin. So what should be the right characters and the right impact of a believer? Una, yun ang una, believer should be a good person. Maging mabuting tao tayo. Pangalawa, what should be the right characters and the right impact of a believer? Characters muna inuuna natin. Believer should be full of the Holy Spirit. Kailangan ang mananampalataya ay puspos ng banal na Espiritu. Sabi ho sa ibang salin, si Barnabas ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Tingnan niyo sabi dito, Acts chapter 11 verse 24b. So ibig sabihin ng B, kadugtong nung kasunod na sentence. Barnabas was a good man, yun ang unang points natin, full of the Holy Spirit. Siya ho ay puno o puspos siya ng banal na Espiritu, kaya ho si Barnabas ay mabuting tao. Yes, madaling maging mabuting tao, pero yung mapuspos ka ng banal na Espiritu, hindi natin kaya yan kung hindi tayo tutulungan at sasamahan ng Diyos. Amen. Yun lang ang kaibahan ng mga born-again Christian sa mga hindi Christian. Maraming mga tao na hindi born-again Christian, mababait. Pero ho, ang kapuspusan, hindi ho yan makikita doon sa mga taong unbeliever. Ang kapuspusan ay bahagi ho ng regalo ng Diyos sa mga mananampalataya. So, ang meron lang yan, mga believers. Pastor, ang dami mga bait na mga unbeliever. Yes? Pero hindi mo makikita sa kanila ang kapuspusan. Papakita natin kung ano ibig sabihin yan. Okay? Sabi ho dito, tingnan nyo ho, sabi dito ho, si Barnabas ay puspos ng banal na Espiritu. Ano ibig sabihin yan? Siya ay pinangungunahan sa kanyang mga misyon at sa lahat ng mga gagawin ni Barnabas, nakakaya niyang gawin yung mga mabibigat at mga parang imposibleng mga desisyon. Bakit po? May banal na Espiritu siya. Tandaan nyo, mahirap isurrender yung buong yaman. Isipin mo ho, binenta niya yung kanyang bahay, binenta niya yung kanyang lupa, binenta niya lahat yon at ito ang good thing, wala siyang itinira, binigay niya lahat. Kung wala ang banal na Espiritu sa kanya, take note, hindi niya kaya. Pero puspos ng banal na Espiritu si Bernabe, kaya namuhay siya ng pinangungunahan ng banal na Espiritu, sinusunod niya ang anumang utos ng Diyos sa pamamagitan nito, lumalakad siya ayon sa kalooban ng Diyos, at nakikita sa kanya ang bunga ng Espiritu. Tingnan niyo po ang bunga ng Espiritu. Sabi ko sa inyo, wala nito sa iba hong sa mga unbeliever. Galatia chapter 5 verse 22 to 23. Ito ang sabi sa Mabuting Balita Biblia. Subalit ang bunga, tingnan niyo yung word ha. Tingnan mo, ang pag-aaralan natin ay siyam. Pero ang sabi diyan, subalit ang bunga, meaning hindi siya plural. Di ba pag 9 plural po ba ang 9? Pero dito, yung mga, hindi yung sinabi mga bunga. Subalit ang bunga, meaning isa lang. Okay? Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig.
Meron ba dyan ng mga unbeliever? Meron din sila, pastor. Hindi lang natin ma-identify kung talaga tunay. Okay? Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Siyam. Okay? At ito daw po ay meron yan ang mga mananampalataya. Ikaw at ako ay mayroong ganyan. Bakit po? Puspos tayo ng banal na Espiritu. Kaya lang minsan nakakalimutan natin yung bunga ng Espiritu Santo sa buhay natin kasi umiiral ang laman. Ito, pag ito na umiral, yung laman. Tandaan nyo, namumuhay pa rin tayo sa laman. At pag umiral ang laman, nawawala ang pagpipigil sa sarili. Nawawala ang kahinahunan, nawawala ang kabutihan, nawawala ang katapatan. Babalikan ko lang, tayo'y iba sa iba. Ang mga Kristiyano, sabi dito, tayo ay namumuhay una bilang mga mabubuting tao. Pangalawa, tayo ay nabubuhay bilang mga puspos ng Espiritu Santo. Huwag niyong kakalimutan po yan. Ano yung una? Ang mga Kristiyano daw po ay kailangan mabubuting tao. Yun ang una. Pangalawa, believers should be full of the Holy Spirit. Kailangan puspos tayo ng banal na Espiritu. Then last, pangatlo, sabi dito, what should be the right characters and the right impact of a believer? Sabi dito believers should be strong in faith. Yan diyan tayo natapos sa character ng isang mananampalataya. Barnabas was a good man, yun ang una, full of the Holy Spirit and strong in faith. So si Barnabas na pinag-aaralan natin, tayo bilang mga mananampalataya, tayo dapat ang mga matitibay, ang mga pananampalataya. Amen ho. Sino dito may matibay pa rin pananampalataya? Pastor, ang dami namin pagsubok. Hindi na kami nawalan ng pagsubok. Sino ho ba ang nawalan na ng pagsubok? Ang tao hanggat buhay may pagsubok. Amen. Tama? Amen. Lord, ayoko na ng pagsubok. Parang sinasabi mo kay Lord, kunin mo na ako. Ayaw mo na ng pagsubok? Walang sumagot kasi ayaw pa niya po. Okay, balikan ko lang. Sabi dito, Barnabas was a good man, full of the Holy Spirit, strong in faith. Ang sabi dito sa Tagalog, matibay ang kanyang pananampalataya, specifically sa Diyos. So si Barnabas, pag nakita natin siya in person, hindi mo siya matitinag sa mga matitindi. Tandaan nyo, tinan nyo ang mga kanyang mga pinagdaanan. Kaya niya pagtagumpayan ng mga pag-uusig. Tandaan nyo at that time, ang umuusig sa mga Kristiyano ay mga Romano. Take note sa word, Romano. Kaya niyang pagtagumpayan ng mga pag-uusig, pinapatay ng panahon ang mga disipulo ng Panginoon at walang halos matira sa Jerusalem kasi doon ang number 1 na persecution. Ang nangyari, nagsikalat sila at dahil sa pagkalat nila sa buong Asia Minor, narating nila at nahayuan lahat ng mga taga-Asia Minor at nasama tayo. Praise God. Salamat sa pag-uusig. Kaya niyang pagtagumpayan ng mga pag-uusig, kaya niyang harapin ang mga hamon ng paglilingkod, kaya niyang ipamigay ang buo niyang yaman, kaya niyang ibigay ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Panginoong Hesus, dahil kay Jesus siya lubos na nanalig. Ang buhay natin ay kaya maging matibay sa paglilingkod at kaya maging matibay sa pananampalataya. The moment ng ating buhay, ibinigay na natin totally kay Jesus. So yun yung tatlong karakter, balikan ko lang yung tatlong karakter na yan. Okay. The right characters of a believer, tatlo po yan. Huwag niyo kakalimutan, believer should be a good person. Huwag niyo kakalimutan yan. Hindi pwedeng mabait lang na tayo na tao. Pangalawa, napakahalaga, kailangan puspos tayo ng banal na Espiritu. Dahil yung pagiging puspos ng banal na Espiritu, yun ang tutulong para mapanatili natin yung pagiging mabuting tao natin. Ang pagiging mabuting tao, hindi nag-uumpisa sa labas, nag-uumpisa sa loob. Desisyon. Okay? Okay, pangalawa, believers should be full of the Holy Spirit, believers should be strong in faith. Tatapos tayo dyan. Ito ang pinaka-climax ng mensahe natin. So, ang climax ng mensahe po natin ay, ito na the right impact of a believer. So, dito sa mensahe ito, dito natin makikita na yung pagiging mabuting tao, pagiging puspos ng Espiritu Santo, at pagiging matibay ang pananampalataya, imposibleng walang resulta. So, resulta, yung last na pag-aaralan natin. Acts chapter 11 verse 24d, Barnabas was a good man, first point, full of the Holy Spirit, second point, and strong faith, third point natin, then last ang point natin, and many people were brought to the Lord. Ang daming naakay ni Bernabe na tao dahil nagpakita siya ng mabuting pagkatao. Kapatid, gusto mo mag-akay na marami sa Panginoon, maging mabuti kang tao. Amen. Amen po?
Pero samahan mo ng pagkapuspos ng banal na Espiritu at dapat matibay ang pananampalataya mo. Bakit po? The moment na nawin mo yung mga tao, huwag mong hayaan na ikaw naman yung nawala. May mga ganon. Nag-win ng mga tao, alam mo, mabuti ang Panginoon. Lumapit kayo sa Panginoon kasi mabuti ang Panginoon. Noon yung mga taong winning nyo na sa Panginoon, yung mga tao nag-worship na kay Lord at nagsabi, tama, mabuti nga Diyos, siya naman yung nawala. Maraming case sa Bible na nangyari na gano'n. Maraming case na nag-akay sa ng mga tao sa Panginoon, pero siya yung nawala. Kaya mahalaga yung puspos ka ng banal na Espiritu at mahalaga na matibay ang iyong pananampalataya, hindi lang sa pagiging mabuting tao. Kapatid, yung pagiging mabuting tao, isa yan sa nakikita kong pinakasusi para mag-win ng tao. Okay? At ang sabi dyan, balikan ko lang, and many people were brought to the Lord. Yun ang naging epekto. Si Bernabe na naging mabuting tao, puspos ng banal na Espiritu, at punong-puno ng pananampalataya sa Panginoon, nag-akay siya, hindi ng isang tao. Take note sa word. Take note sa word. Sabi dito, many people. Yung word na many ho, hindi yan ho ma-identify kung tens, 100 o 1,000. So, dami niya na win. So, balikan ko lang ha. Yun ho ang sinabi dito. And many people were brought to the Lord. Ano ibig sabihin yan? Marami dapat naaakay ang isang Kristiyano para sa Panginoon. Yun ang una. Marami dapat na nababahagian ang salita ng Panginoon ng isang Kristiyano. Marami dapat nagiging mga Kristiyano dahil Kristiyano tayo. Then last, marami dapat ang naliligtas na tao patungo kay Jesucristo dahil sa atin. Sana malinaw po yun. Tandaan, okay. Sabi dito, winning people to the Lord should still be one of the most important goals of a Christian. Yun doon tayo ho sa tandaan. So sabi dito ho, ang paghikayat ng mga tao patungo sa Panginoon ay dapat pa rin maging isang pinakamahalagang layunin ng isang Christian. Kaya nga sabi ko sa inyo, napakainam pag isa kang Christian na hindi mo inalisa sa goal mo, mag-win pa rin ng tao. Huwag mo laging i-goal sa sarili mo, ma-promote ka lang. Huwag mo laging i-goal sa sarili mo, magkaroon ka ng mga material na bagay. Kasi ho, panglupa lang yan. Ang dapat natin laging i-goal, may maipakilala natin si Jesus sa isang tao, at yung tao na yon, hindi lang niya makilala si Jesus, tanggapin niya si Lord. Winning people to the Lord should still be one of the most important goals of a Christian. Huwag niyong aalisin sa puso niyo mag-win ng tao. Kasi ang taong mawi-win mo, eternal reward mo sa langit. Kasi pagdating mo sa langit, nandun siya, habang buhay mo siyang kasama. Okay, in conclusion, malapit na po. Ang mabuting pagkatao ni Bernabe sa tulong ng banal na Espiritu ang naging paraan niya upang maraming mga tao ang maakay at mailapit niya sa Panginoon upang mailigtas at maging alagad ng ating Panginoong Hesus. Ang pagiging mabuting tao. Pero hindi nawala yung pangalawa, kailangan may tulong ng banal na Espiritu. Yes, madali tayo mag-akay ng tao dahil mabuti tayong tao, pero kung hindi tayo tutulungan ng banal na Espiritu para makonvict yung tao na yon, hindi siya mananatili. Kung hindi tayo tutulungan ni Lord, hindi natin kaya. Ang mabuting pagkatao ni Bernabe, yung naging dahilan, kaya nakaakay siya ng marami. So, ang challenge sa atin, yung ating application, ganun din ang gawin natin. So, sabi dito, huwag natin kalimutang mamuhay bilang mabuting mga Kristiyano, hindi na tao. Specifically, bilang mga Kristiyano, puspos ng Espiritu Santo at may matibay na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo upang makaakay din tayo ng mga tao upang magligtas at maging mga alagad din ng ating Panginoong Jesucristo. Doon tayo natapos sa mensahe natin. Kung nakita natin si Bernabe, nagtagumpay siya bilang alagad ng Panginoon dahil mabuti siyang tao, puspos ng Espiritu Santo, at matibay ang pananampalataya niya, then yung epekto noon, nag-akay siya ng napakaraming tao para sa Panginoon, then Lord, gagawin ko rin yun. Okay? Gagawin din dapat natin kasi ang mission natin ay pareho sa mission ni Bernabe. Ano ang mission natin? Yung Great Commission. Go and make disciple of all the nation, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ang pinaka-goal natin ay hindi lang mag-go, mag-disciple. Balikan natin, magkaroon ka ng puso sa iba. Yan po ang mensahe ng Panginoon, the right characters and the right impact of a believer. Sa Diyos po ang pinakamataas. Palakpakan natin po ang pinakamataas.